salamat po sa Panginoon ng pagkikinig. Mabahagi ko itong ministry nito ng mga pag-sensel. Kaya po na ito'y tinatanggap po bilang pagpapala. Araw-araw po, akong pag-sisterahin ito. Inahanda ko po yung sarili ko sa mga ganitong pagkakataon ng mga pag-sensel. Sa baga po ito, meron po tayong tatalakayin ay hindi siguro masyadong pamilya sa inyo yung salitang coachable. Kaya po yung ating title sa baga ito, How Coachable Are You? Bago po tayo magsimula, ilang Diyos sa aming Ama, hindi po kami nagpapasalamat sa ating ito. So yung takilang ito sa aming mga po. Kaya tunay nga Lord na yung tunay ito ay aking gawin ang pagsamba sa iyo, Panginoon, na makinig na rin naman sa iyo. Kaya Lord, hindi namin ang manunod. Isensya na kami ng Espiritu. At samahan mo kami sa pag-aaral. Panginoon, maintindihan namin ang mga talakayin, bahagi ito ng aming pakukuha upang kami tunay naman makapagpindot sa iyo ng Diyos. Salamat po ulit. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyo sa pangalan natin. Ito pong ating aralin na ito. Sinimulan ko po sa tanong. Pero ito po ay isang parang exposition po ito ng guiding word ng Biblia nasa Scripture sa libro ng Proverbs. Punta po tayo sa talata sa verse 9, chapter 9, verse 9 ng Proverbs. Sabi po, instruct a wise man, and he will be wiser. Teach a righteous man, and he will add to his head. Ang binibigyan po lang pahiwatig ng talata ito, nasa Proverbs, ay yung kahalagahan po ng pagtuturo o yung pag-aaral sa ating bahagi. At ito rin po ay nagpipag-empasin sa larangan ng pagtuturo o instruction na ginagawa naman ng mga may kaalaman. Ito po ay ginagawa natin para sa ating patuloy na pagsulong para lumago o ma-develop yung ating kakayanan. So, ang teaching po at ang coaching ay may kapareho po yan. Pero mamaya ko natatalakay. Kasi pag tinuruan mo, katulad ng talata, sabi, pag tinuruan mo yung marunong, ay lalo siyang magiging marunong. At kapag tinuruan mo naman yung isang taong mag-win, lalo pang lalawak ang kanyang kaalaman. Pinahiwatig ko ng talata na ang paglago sa karunungan at sa katwiran ay sa pamamagitan ko ng pagpapatuloy na pagtanggap ng mga aral at ang pagsasanay sa mga aral na ito. Ang malaking tanong, coachable ba tayo? Are we coachable? How coachable are we? Ano ba yung coachable? Coachable sa salitang English po, ang definition is capable of being taught and trained to do something better. Kayanan, maturuan, at sanayin. Ano po yun? Turuan at sanayin gumawa ng mas mahusay o mahina. Ang coachability po, yung salitang coachability, hindi po ito technical term. Na parang nagdo-drawing ka, no? Ang galing mong mag-drawing. Technical po yun. Hindi rin ito yung inherent ability mo na kahit maganda ang boses mo, magaling kang kumanta. Hindi ito ability or skill. Ito po ay may kinalaman sa isang pag-uugali, mental attitude, mindset. Isang kaisipan na matuto at masanay. So to be coachable,
be coachable po is similar to teaching in the sense na ang layunin nila ay magtuturo o maturuan ng tao. Pag sinabi natin teacher, ang unang nasa isip natin ay eskwelahan o skandali, teacher. Pag sinabi natin coach, ano iniisip natin? Yung sports, yung gym, o yung basketball. So, sa ating pag-aaral ngayon, it goes beyond yung pagtuturo, pagsasanay. Meron po kasing kalagayan ngayon, dahil sa lawak ng mga kaalaman ng tao, at sa dami ng dapat maintindihan ng tao, meron na pong lumalabas na bagong profession. At yun po ay tawag nila life coaching. Ito pong generation na to, yung mga kabataan, yung mga mas bata sa akin, meron po kasi silang tinatawag na knowledge savvy. Gusto nilang matuto, gusto nilang malaman, marami silang gusto malaman. So, ang nangyari, ang mundo ay kumuha ng isang profesyon na tinatawag na life coach, life coaching. Kaya meron kayo makikita na mga eksperto sa negosyo, ang tawag niya, life coach yan. Yung trabaho niya, life coach. So, we call them, ang tawag natin sa kanila ay mga coach sa negosyo or mga consultant. At meron ding mga tao na magagaling sa pera. So, ang tawag natin sa kanila, financial consultant or account specialist. Accountant, mga accountant po yan. So, marunong sila sa investment, marunong sila sa financing. Meron din po, kung kayo nanonood ng Miss Universe, nakita ninyo kung paano i-project yung mga contestant, yung sarili nila, and how they answer question. Meron din pong tinatawag na image specialist. At yung mga specialist na yan, ayun po yung mga coach. At lately, may mga churches po sa West, ito rin, natawag nila sa kanilang pastor or spiritual leader is spiritual coach. So yung larangan po na yun, is basically, isa, ang pagsasalay o pagtuturo, yun po ang trabaho nila for the purpose of doing things better. Pero ito pong coaching, hindi po necessarily tao ito. Pwede po itong event, pwede itong sitwasyon o kaganapan na maaaring makapag-contribute sa atin, sa ating pag-aaral o sa ating paglaro. Isang magandang halimbawa po ay sitwasyon na binanggit kanina ni Sister Kali, na pinasunuran naman ni Sister Lenny, yung pagkawala ng ating pastor. Diba? Nawala siya, pero ito yung sitwasyon na nagtuturo sa atin. It's either we go backward or we go forward. At again, ito po ay isang pagtuturo, isang event na nagtuturo sa atin to be better. Kung po nga nakaraan yun po, may narinig po ako na nagpatuturo, Sister Laura po kayo, na nakarinig lang po siya ng tugtugan, parang may maawit, that triggered her na umakyat. So again, ito po yung nag-guide sa kanya para umakyat at maging bahagi natin. So hindi po ito necessarily tao, but an event or situation that did taught her or guide her para maging bahagi ng iglesia natin. So, yun po yung kalagayan. Hindi lang tao, any event, sitwasyon, o kaganapan. Hindi tayo to one. That is coaching. Eh po, dalawang pong type ng pag-aaral, yung pinatawag nilang learning courses. Greek learning at saka yung Hebrew. Sa Greek learning po,
sabi po sa Greek learning, ang authority po niyan ay nakapaloob o nasa guro. Ang authority po ay nakakompress doon sa sinasabi ng guro. Para nga nasa classroom. Pagka sinabing Greek learning, ang isipin natin, nasa classroom. Parang ganito. Ang nagtuturo o yung teacher, siya ang may kompletong kaganapan para ipahiwatig kung ano man yung dapat maintindihan ng mga tao. So, ito po ang kalagayan ng Greek learning. Nakaano po ito, nakapaloob po ito sa structure na curriculum o curriculum. Yung may syllabus, may sinisindang outline. Kaya nga pag nasa klase tayo, nag-aaral tayo, meron tayo mga subject, di ba? So, kung atin ka arithmetic, ito rin, history, blah, blah, blah. So, naka-contain po ito sa structured curriculum. Kung ano yung binigay ng eskwela ng curriculum for a particular grade, yun ang susundan mo. Yung po ang sinasabi ng Greek method. Sa pagkalagayan nito, ang ginagamit mo nito yung objectivity. Objective knowledge. Ano po yung objective knowledge? Ito po yung mga kaalaman na napatunayan na, generally accepted, hindi yung sabi-sabi lang. Sa kung halimbawa nito ay yung, naalala niyo po, noong panahon ng lola ninyo, lola ko pala, hindi lola ninyo, lola ng lola ko, ang sabi nila, ang raw ang daigdig daw ay flat. Kasi yun po ay bunga ng mga taong naglayan gamit ng boat o ng barko para umuwi sa ibang lugar. At hindi sila na pupunta kung saan. Flat. Diretso. So yun po ang kaalaman ng araw. Sabi-sabi. Base sa karanasan o sa pananaw. Pero nung nagkaroon na ng aeroplano at nakunan na yung mundo sa kalawakan, iba pala. Bilog pala. So ngayon, walang bata rin na magsasabi sa atin na flat ang mundo. So nung susundan niyo po, yun po yung Greek method. Meron silang mga tinuturo na talagang tanggap na at may mga ebidensya. Ngayon, may pangalawang klase ng pag-aaral o yung method ng pag-aaral. Ito po yung walkabout. Ano ba yung walkabout? Ito po yung klase ng pag-aaral na ang approach is relational. Relational, ibig sabihin may ugnayan. Interactive. Relational in the sense na ang ano po nito, yung pagpapalago ng isang tao at pagpapalago ng kapwa niya ay nabibigyang pansin. May interaction. Interactive. At isa pong pinakamagandang larawan ng tao na gumagamit ng Hebrew way of teaching o method, siyempre yung pinakamagaling na Hebrew, Jesus Christ. Siya po ang isang magandang larawan ng tao na ang ginagamit niyang pagtuturo ay through interaction. Kung makikita ninyo sa Bible, kung binabasa ninyo ang Bible, palaging ang Panginoon, nagsisimula siya pag ini-engage ng mga tao sa tanong. Sa mga tanong, nung papunta siya sa Jericho, makakita siya ng bulan. Paano niya in-engage? Sabi niya, what do you want me to do for you? Tanong. Nung kinakaugnay niya ang mga disipulo tungkol sa sino ba yung Son of Man? Sabi nila, sabi ng mga disipulo, si John the Baptist. Sabi iba, yung mga propeta ng nauna. At again, in-engage siya yung mga tao. Interaction. Sabi niya, kayo, sino magkakilala niyo sa akin? Who do you say I am? Again, tanong. Nung malapit na sila, naglalayag sila sa barko. Nasa barko sila. Malapit na silang malulunod. At sabi ng mga disipulo, Lord, malulunod na kami.
Ano ang sagot niya? Hindi niya naman sinagot. Hindi. Ang tanong niya, where is your faith? So yun po yung profound reason kung bakit niya ginagamit ang questioning. Kasi gusto niya i-discuss sa tao yung ano yung kaalaman nila, then correct niya. Kasi gusto niya i-develop yung character ng tao. Meron siyang gustong marating yung tao na hindi lang binasa ko lang gano'n. Gusto niyang mag-articulate yung tao, kasi si Lord mahilig siya sa gano'n, critical thinking. Siya yung proponent ng critical thinking. Pag-isip ka, isipin mo, ano mo, i-analyze mo. So yun po, nadidevelop kasi ang character natin, hindi sa pagtanggap lang ng pagtanggap. Kailangan mag-isip tayo. Sa Matthew 7 po, ito po ang paglalarawan. Kasi sinasabi ko interaction, mayroong karanasan na from character mag-develop. Ito po, sabi sa Matthew 7, why do you see the speck of this in your brother's eye, but do not notice the log in your eye? Ito po yung kalagayan na pinupunan nila iba. Sa Panginoon, meron siyang gustong tumbukin dito, hypocrisy. Bakit? Kasi, question mo yung kapwa mo eh. Nakita mo na ba yung sarili mo? Pero siya gusto ko iparating, yung mayroong mali. So, ito yung ano niya, yung pagpapalit ng maling ugali sa tamang ugali. Merong dapat self-examination. Sa pagtatanong niya, papunta siya rin sa tamang pagtingin sa kapwa. Bago mo tingnan ang kapwa mo, tingnan mo yung sarili mo. Sabi niya, first take the plank out of your eyes and you will see clearly. Critically think of yourself. Yung sarili mo, bago mo masitahin yung kapwa mo. Kadalasan po, ganun tayo, di ba? Minsan, out of the blue, minsan maglaran kami, uy, gano'n, ano ba, no, ganun siya. Pero actually, meron tayo kapintasan, nakamalian, nakatulad din sa kanya, at kung minsan, mas malala pa. So, yung po ang kahalagahan ng Hebrew method of teaching, yung interaction, yung pagbabago ng karakter, kailangan matumbok mo. So, ito pong dalawang method na ito, pareho pong mahalaga. Greek method, which is parang classroom, or yung Hebrew method, walkabout. Merong ugnayan. Tandaan ninyo, sa mga nakatapos ng koleho, sa high school, meron tayo, pinagkaaral natin ito. Greek method, nakikinig lang tayo sa teacher. Nakaupo lang tayo sa classroom. Pagdating na senior natin, alam ng mga seniors yan, meron tayong tinatawag na OJT. Sino may OJT rito? Wow, maaari wala pa kayo sa kanila. Pero merong OJT na tinatawag, on-the-job training, on apprenticeship. Kaya nga, pag doktor, bago ka maging doktor, ang tawag sa'yo, medical student. Pag punta mo na sa hospital, ano ang tawag sa'yo? Medical intern. Ayun na yung unti-unti mong sinasana yung napag-aralan mo sa eskwela. Ginaganap mo na. You are doing it better than everyone else. Susundan natin. So, kung minsan, magtataka ka, maraming mga tao, magagaling, pero sama, tinitigil yung galing. O, mahuhusay, pero tinitigil yung husay. Magagaling sa college, pagpunta sa larangan ng kanyang profession, parang naglolo down yung kanyang engagement. Meron po ako gusto i-share sa inyo. Isang bata na magandang illustration po ito. Yan. Nakikita niyo po yan? Sister Agnes yan. Joke. Hindi gising na lang. Yan po ay si Emma Raducaro. Maaaring hindi niyo siya kilala, pero sa mga naglalaro ng tennis,
Kilala nila to. Ito po yung isang British tennis star player na nanalo ng 2021 US Open single without dropping a set. Wala pong talo. Without dropping a set. Hanggang makatapos siya ng doon siya sa finals, hanggang siya ay nag-champion. So ito po ang kalagayan. 20 years old, wala sa ranking, tinalo yung mga galing. Pero may isang komentaryo po na gusto kong i-share sa inyo para maintindihan ninyo yung coaching o coachability. Basahin ko po. M.R. Raducanu has been called out over his controversial search for a new coach. Paghanap ng bagong coach. After sensationally parting ways with the man who helped her win the US Open. Matapos siyang gabayan ng isang coach para manalo sa US Open, nagpalit ng coach. Raducanu is replacing his coach Andrew Richardson in a move that surprised many tennis commentators. Richardson, ito pa yung coach niya, coached the teenage star for 2 years at youth level. Bata pa lang siya, at youth level, amateur pa lang siya, tutuwa na siya. For the duration leading to her competing in the US Open, hanggang sumali siya sa US Open. Pero ito si Raducanu, sabi rito, however, Raducanu said she was looking for a coach with a more experience at the elite level of world tennis. Naghahanap siya ng merong mas malawak na karanasan na coach sa mas mataas na larangan ng tennis. Sabi ng coach naman ni Maria Sharapova, na si Michael Terzaria, I cannot understand Raducanu's decision to part ways with her former coach. I was really surprised with the wording of the statement that was released. When Emma announced she was splitting with Andrew Richardson, saying she needs someone with tour-level experience. If you have, ito yung ating ko yan, if you have, meron kang magaling na coach, and it is working well, at mananalo mo naman, bakit ka maghahanap ng big time o big name coach? Ito kaya ng mga tanong na nabuo sa tennis mo. Will a new big name coach guaranteed to bring her to another championship? Sa pantanong, does the player have the character to carry through a higher regimental program? Kung meron ka magaling na coach, kakayanin mo ba yung tinuturo niyan? Ang question ko minsan, mga kapatid, ako i-ibigay ko, kung minsan ang problema hindi yung coach. Yung tinuturuan, how coachable are you? Kaya doon tayo sa tanong, how coachable are you? Yung coach magaling. Pero ikaw, magaling ka bang maturuan? Magaling ka bang estudyante? Magaling ka bang, nakikinig ka ba sa pagsasanay ng tinuturo ko? Sa panahon po ngayon, may iba ng definition ng coaching. Sabi po, a person, coach, a person who encourages another person to persist, magtiyaga. A person who help correct mistakes. So, a person can perform better. So, ang lakot na po ng definition, di ba? Tinuturoan tayo nitong magtiyaga. At tinuturoan din tayong makorek para tayo ay maging mas magaling. Kanina, narinig ko yung sinabi ay prayer ni Sister Cora, salitang best. Pag tinagalog ko yun, yung best. Mahusay, di ba? So, I think this lesson is relevant sa takbuhin natin bilang mananampalataya. Kasi yung coach, hindi lang po ito yung nakikita niyo sa gym na sigaw na sigaw.
Hindi lang ito yung matandang nakikita nyo sa mga sporting event na nagbibigta sa mga player. Ito po ay pwedeng kayo, pwedeng ako, pwedeng yung mga leader natin. So anyone who is teaching us to do better is doing the work of coaching. So malinaw na po sa atin yung salitang coaching. Okay po ba? Amen po ba? So yun po yun. Pag tinignan nyo ang Bible, makikita nyo ba yung salitang coach? Wala. There's no such word as coaching or coach sa Bible. In the same way, there is no word that is Trinity in the Bible. Wala namang Trinity sa Bible, tama po ba? But nevertheless, it is established doctrine na mayroong Trinity, God the Father, God the Son, and God the Spirit. Like manner po, yung coaching, pinawala, hindi mo mabasa sa Bible, nasa Bible yan. Bakit? Kasi the whole Bible is a coaching tool. Ang dynamic po ng Bible ay parang turuan tayo. Hindi lang ito parang entertainment, nagbasa ka ng comics. O nagpost ka ng, parang nanonood ng pelikula. Uy, ganda, bakbakan sila. Pag-contest na dito, patayan, di ba? Pagdating sa New Testament, iba naman. Pagmamahalan din ito. Hindi lang yung itinuturo. Pinasasanay sa atin yan. Ang problema, hindi natin isa na isip ginagabayan tayo. Maraming mga tao, basa lang ng basa, pero hindi nila alam yung isip nyo kung binasa nila. Kasi hindi sila nagkagabayan ng maayos. O hindi sila nakikinig ng maayos. Ang Panginoon, since the beginning of creation, simula na siyang mag-coach. Ang una niyang kinoach ay yung dalawa. Sumabray pa. Sabi niya, hindi hindi akitin nyo, ito akitin mo. Puno ng kamatis, kaya mo yan. Mababa lang yan. Pero again, ayun ang Panginoon, giving direction, giving instruction, or guiding Adam and Eve. Paano nila i-execute yung kadens niya sa paradise o sa paraiso? Sa mga susunod na yugto ng Bible, makikita ninyo, ang Panginoon naman, gumagamit siya ng gamit na si Abraham, si Moses, para turuan ng tao, through covenant. Yung mga covenant, tama? At again, naglalayag sila o naglalakbay sila from Egypt to Canaan, promised land. Makikita ninyo yung physical manifestation of the Lord, guiding them, coaching them, kung paano yung kanilang lakbayin. Meron pillars of cloud, wings of fire. So again, that is the Lord, through physical manifestation, guiding His people. Ito pa, nung si Eva, nung si Maria, ay dadala sinapupunan. Sorry. Nagdadalang tao, again, an angel engaged her. And so is Zachariah, yung pinsan niya na asawa naman ni Elizabeth na nanay ni John the Baptist. Kinausap niya ng angel. Diba sa lumang tipan, may mga kinausap din si Gabriel at si Michael. Hindi yung Michael natin, si Angel Michael. So, yun po yung mga larawan ng mga engagement ni Lord, coaching us what to do. At hindi natapos doon. Soon, nagkaroon ng mga propeta, mayroong mga assistant coach, Samuel, Isaiah, Jeremiah. Tuturuan tayo paano mamuhay, paano natin masunod yung mga alituntunin ng Panginoon. And ultimately,
Tingay na sa atin yung best coach. Best coach ever. And who is that? Ang Panginoong Jesus. Best coach ever. Sa Mark 1:17, sinabi ng Panginoong Jesus, "Follow me, and I will make you fishers of men." Ito po yung simula ng pagdadrop o pag-select ni Lord sa kanyang dream team ng basketball man. Ipili niya lang kung sino yung magiging kasama niya sa kanyang gagawing ministeryo. Ako niya pinili, sino? Si Orly, si Andrew, at saka si Simon. At sabi ko sa mga tala, mga komentaryo, it took the Lord 1.5 years to complete yung lineup of 12. It took the Lord 1.5 years para makumpleto yung dream team niya. At sa 1.5 years na yun, meron yung ibang mga kasali naman, di lang yung 12. Naalala ninyo nung may time mayroong yung 5,000 pala, na sa March 6 na meron siyang kasama niya yung 12, tapos may sumunod sa kanila 5,000. Diba? Ang pinakain nila, na nagkaroon ng milagro, na alam natin lahat. Ang sabi po, sa Mark 6:34, when Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. So He began teaching them many things. At simula na siya magturo. 5,000 po yun. Sama mo yung 12, 5,000. Una natin isama yung mga nanay tayo. Mga nanay, anak mo. Ang tanong, 5,000 plus. Yung mga 5,000 per day, natuto ba? Nasanay ba? 5,000 plus. Natuto, nasanay? Ang sagot ko, hindi. Ang sagot ng Biblia, hindi. Bakit? Sa Luke 9 onward, pinakita ko rin yung engagement ni Lord sa bawat kasama rin sa entourage na 5,000 plus. One way or another, umaatin yung mga yun. Atin yun. Sabi niya sa isa, sa Luke 9, He said to another man, "Follow me." Sundan mo ako. Gayahin mo ako. But the man replied, "Lord, first let me go and bury my father." So, laglag. Ay, kumunero ko. Sarili ko, yung mga kamag-anak ko. Jesus said, again, another person said again, "Lord, let the dead bury their own dead." Jesus is telling them, "Let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God." So, mamipili siya. Hindi naman ako, sumama ka sa akin. Ikaunti na naman siya. "I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family." Ang dahilan na naman. Para bang pinapupunta ka ni Pastor Felix. Ako na. Ako na ako sa paalam mo na ako. Jesus said, in 62, verse 62, "No one put his hand on the back of the floor and looked back. He stood for the service of the kingdom." Ulitin ko po. No one who puts his hand to the floor and looks back is fit for the service in the kingdom of God. Pag nanamnamin mo ito, wala kang uunahin. Ilan po yan? Wala kang uunahin. Hindi yung ginagagawa ko sa kingdom of God. Ang karya ng Diyos. So one by one, ito pong mga tao ito, nalingaunay na, isa-isa nagpula sa yan. Isa. Bakit? Hindi naman po lahat dyan ay coachable. Hindi naman lahat yan nandyan para paturo. Nandyan lang yan dahil gusto mag-usyoso. Curious. At yung iba naman, may pangangailangan lang.
driven by self-motive. Gusto kumain. Gutom eh. Pagod eh. Gusto lang matugunan yung kanyang pangangailangan. So one by one they live. And the greatest dropout, alam niyo na kung sino. Sino ang greatest dropout? Si Pare Judas. Si Judas. Siya ang pinakasikat na dropout sa grupo ni Lord. Kasi meron siya sariling interest eh. Inuna niya yung sariling interest. So one by one, they slip away, pero hindi naman nagtapos to. Hindi naman sumuglan. Sa mga susunod na talata, sa Luke 10, sabi niya nun, after the Lord appointed 72 others and sent them 2 by 2 ahead of him, every town and place where he was about. Hindi naman pala butata yung lineup. Hindi naman pala hopeless. Merong 72. Probably it's not kasama rin nila yung dalawa, hindi. Pero nevertheless, may 72 na nagsanay, na nag-train, naturuan. At itong naturuan na to, equip na sila. At pinakawalan na sila ni Lord. Punta ka na ng Luciana, punta ka na ng Sariaya. So, pinapunta na. Dinala na, binigyan na ng instruction ni Lord dahil nasanay na. Isang tanong, saan tayo dito sa picture na ito? Tayo ba yung natuturuan? Tayo ba yung nagsasanay? Para saan? Dapat alam natin yan. Sabi po sa Proverbs 1, verse 5, let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance. Yung ating patuloy na pagpunta rito, magdadagdagan yung kaalaman natin. Learning. Dali makikita tayo. Sino man ang kinalagarapan ng isa rito. Even our leaders na nagtuturo ng Bible study. Makikita tayo, we learn. Pero, sabi rito, that is earning get guidance. Hindi nagtapos sa learn. At magkakabayan sila. Natuturuan sila. At yung guidance na yun, pang-usapan po yun. Ganito po yun eh. Sino magaling magluto? Wala? Ako lang? Yun? Sige, ginaw. Magaling magluto. Ito po yan eh. Meron akong, yung manugang ko, asawa ni Sister Nora. Meron siyang cookbook. Cooking with Nora. Alam niyo ba yan? Kilala niyo yan? Cook Nora? Hindi po si kapatid na Nora. Cooking with Nora. Book yun, cookbook, na binabasa niya. Kailangan doon lang yan sa shelf. Pero sabi niya, alam mo na magluto niyan. Sinubukan mo na, hindi pa. Alam niya na kasi binasa niya, di ba? Binasa niya eh. Pero dahil binasa mo, alam mo na. Dahil napakinggan mo, alam mo na. Gagaling na magluto, but practice mo yung pagluluto. Tama mo ba? Tama? Wala si Sister Aura. Kung ikaw, hindi ka marunong magluto ng lumpia, sunod yung lumpia. Ganun lang yun eh. Kailangan practicein mo kasi minsan, yung ating natutunan, hindi sapat yun. Kailangan sanayin yung sarili mo. Sabi po ni John Wooden, sa mga magaling mong basketball, sinabi po si John Wooden na isang quotation ito na nagiging bahagi ng aming journey. Ano po yung kay John Wooden na anyway, sabi po ni John Wooden, ito po si John Wooden, isa po itong basketball coach. Isa po siyang basketball coach.
na sinuturing nilang pinakamagaling na collegiate basketball coach sa Amerika. Manalo po siya ng 12 title lang. At yung 10 sunod-sunod. Yung team niya sa college basketball na University of California, Los Angeles, nanalo ng 10 times sunod-sunod. 12, kanyang title. Sabi niya, it's what you learn after you know all that counts. Parang hinap hindi. It's what you learn after you know all that counts. Ilalagay ko sa mas madaling may unawaan. Sabi po niya, ang mas mahalaga, kung ano yung ginagawa mo matapos mo matutunan. Alam mo nga, hindi mo naman ginagawa. Diba? Marami rin babasa ng Bible. Pero sa'yo, ay hirap naman sundin yan. Mahalit ng tao. Mga ganun ba? After learning, ano mas mahalaga? Yung kung paano mo ganapin. It encourages us to do things better. To do things better. Not to put things better in our head. Do things better. Kasi walang saysay, walang dito lang ito. Parang yung basa ka ng basa, hindi mo naman expression. O hindi mo naman binabahagi, maalaman. Nasaysay ko yun. Sabi ni Lord, come and follow me. Come and follow me. Again, we go back to the question. Are we coachable? How coachable are we? Can you follow? Makakasunod ka pa. Ngayon po, sa lupang ito, gusto kong i-share sa inyo yung 4 na elemento. Determine natin kung paano ang isang tao ay mas madaling makasunod. Meron pong 4 na determinant o elemento na dapat natin may tugyan para madaling tayo makasunod. Una po, feedback. Pangalawa, mental attitude. Pangatlo, setbacks. And ego or egoism. Ano ba yung feedbacks? Lagi po sa definition ng feedback, a communication process that involves providing information about someone's action or performance aim at promoting improvement and growth. So ito po ay mga informasyon, corrective information or action para ayusin yung ating ginagawa. Feedbacks. Ito po yung mga sinasabi o ating natutunan sa mga nagsasalita rito para maunawaan natin at tama ba yung ginagawa natin. Sa Bible study, marami tayong alam. Pero pag nagba-Bible study tayo, tinuturo sa atin, ano ba yung talagang nakatala? Ibisa kasi sabi-sabi lang, so ito po, feedbacks. Mga informasyon na napupulot natin, ang purpose po, ang layunin is to promote improvement, yung kalalago natin, yung nagagaling natin. Meron pong 3 klase ng feedbacks or information or instruction. May 3 po siyang klase. Una, appreciation. Ano yung appreciation? Ito po yung, di ba, may ginawa ka. May ginawa si Sister Letty. Ang gagawin ko, sasabihin ko, ay, ang ganda ng ginawa mo, Sister Letty. Appreciation. Pero merong next level yun. Evaluation. Sabi ko, uy, ang ganda ng ginawa ni Sister Letty. Kasi katulong niya si Rochelle. Yung presentation nila sa accountant ba? Sa accountant? Sa SEC. So yun, maganda. Evaluation. Merong process qualification. Yung pangatlo, form of feedback is correction. Correction. Ito yung nagsasabi
ng ibang kaparaanan para mas maging malingan. Halimbawa, sinabi, uy, gusto natin, ganda naman ang ginawa niyo. Tapos, nagkaroon ako ng evaluation. Oh, ang ganda ng ginawa niyo, kasama mo si Lucien. Hindi mo mas kasama mo si Lucien. Correction. Hindi nagkataon. Pero siguro mas maganda, isama niyo si Brother Ricky. Anong ganun? Para mas maganda yung... Well, ito po, ang tatlong form. Ano ba yung form sa Tagalog? Form, basta form. Appreciation, evaluation, at saka correction. Yan, meron tayong matatanggap na ganyan. Evaluation, correction. Okay yung appreciation eh. Tanggap natin lahat yan eh. Pag binati tayo, di ba? Malaking butas ng ilaw natin. Ay, bago yung brother Orly ngayon ah. Joke lang na. So, pag nakarinig kayo ng mga feedback na ganyan, anong dapat response? Open. Openness. At kung maaari, pag meron kang ginawa, tanongin mo si Sister Mira. Sister Mira, okay ba yung kanta ko kanina? Okay ba yung pag-awit ko kanina? Sa huli na kami, Sister Mira. Hindi ka naman umaawit eh. So, yung komento niya na yun, so, medyo sablay sa pagdinig ko. Pero kailangan mo tanggapin para maintindihan ko meron ganong kalagayan. Hindi naman maawit eh. So, ako, bilang sabi, kahit ko scrutinize, nakakaroon yung therapy, hindi pala ako marunong kumanta. Feedback. So, anong gagawin ko? Siguro dapat na ako mag-awit ng yan, di ba? Merong rationalization. Pag nakatanggap din ng feedback, hindi lang tinanggap mo. It's either you augment yung alam mo. Diba, sinabi, ang ganda na ng pagkakaayos ng mga silyan. Ayos yung silyan. Ganda. Pero kung kaya pa natin i-ayos yung mga silyan na mas mainam para mas marami ang mga upo, then we do it. Kasi yun po yung susunod natin. Implement the feedback. First, ang unang gagawin, seek the feedback with openness and implement the feedback. Hindi pwedeng nasabihan ka, ganun na lang, wala lang. Kailangan, either we correct it, or do better. Hindi tayo natitinag dun sa status na, okay lang, appreciate it. Okay lang, recommend mo. Okay lang, pangit ako. We have to do something para maging guwapo ka. Parang ganun. Kanina, tingin ako rin sa kanina. Nakikita. Sabi ko sa sarili, doon. At kaya sa nakikita ko sa guwapo ko pala. Yung pala nakikita ko si Ricky. Kasi minsan, alam niyo po ba, yung feedback, nakakairita yan. Pag negative, lalo na pag negative, bugbog ka sa negative na feedback. Kung criticism mo ba, pero tandaan natin, any form of feedback is a tool. At dapat natin maintindihan na merong nakikita ang kapwa natin. Sino man yan? Para tayo ay mag-negatibo. Kapin natin yan. Sa magandang illustration dyan is si Moses, sinisyan mo lang siya ng muna. Ang bilis ko, sinisyan mo lang siya ng gano'n niya. Sabi sa kanya, ito lang ginagawa mo dyan, nakapaghapo ka, nakapaghapo dyan. Eh, mga tao, kalay ka, ang dami nakapila. Parang ayuda. Sabi ni Moses. Ganun. Kasi yan eh. Yung mga problema sila eh. Hindi na ako tugunan eh. Sabi ni Moses, this work is too heavy for you. You cannot handle it alone. Kaya napin mo na. Nagkomendo na. Listen to me.
kahit na, coach na. Listen to me, and I will give you some advice and may God be with you. Sa madaling salita, tinuruan siya ng tiyan niya. Tutunan niya, sinabi sa kanya, kumuha ng naalalay mo dyan. Sama mo si Father Paul. Sama mo si Charlie. Sama mo yung mga leader. Share mo sa kanila yung alam mo, share mo sa kanila yung gusto mo mangyari. Then guide them paano gawin. Tapos, kaugnayan niya yung tao. So, delegation. Yan yung ito. Madaling salita, sinunod niya, ganan niya, at naging maayos. Feedback. Again, that's feedback. The feedback that comes sa iyo ay yung attitude of being coachable. Kasama mo yun. Meron pong, sayang wala si Brother Jun. Si Brother Jun kasi ay meron, hindi natin siya nakikita na yan. Meron siyang pinadaanan ng malaking business endeavor. Hindi natin siya nakikita. Nevertheless, pray natin siya. Kasi, sa larangan, hindi natin mag-iibig sa kanya. Hindi natin ito sa church, sa labas. Meron tayong mga hanap buhay, negosyo, na dapat natin tugunan. And in our desire to grow and to rise up to sa echelon, ang ating kinasasamahan sina o organisasyon, palaging may struggle po yun. Pero feedback ay puna. Hindi mawawala yan. Si Disney, si Walt Disney, kilala niyo po si Walt Disney. Yung Disneyland, alam niyo po yun. Si Walt Disney, nung tinayo niya po yung unang Disneyland, 1955, ang dami pong problema. Pineke yung ticket. Pinords. So, daming ticket. So, ibig sabihin yung Walt Disney, yung Disneyland, hindi niya kakayanin yung dami ng tao. Kasi limited lang yun eh. Pero ang dami lumabas sa ticket ng peke. Isa pa, dahil bagong gawa, yung pavement, bagong gawa eh, nakarad. Nakapunta kayo sa chat. Pero nakarad eh. At yung nakarad, made of asphalt. Bagong gawa. Siyempre, pagpunta ng mga tao, init. Kasi nga pa, hindi pa masyadong init. Tapos, nagkaroon problema. During the inauguration, daming tao. Yung mga drinking fountain nila, sumoblan. Nagkaroon ng problema sa mga drinking fountain. At marami rin sa mga rides, rescue o naman, nag-malfunction, tinitigil. O buga, something like that. Kaya sabi ng tao, this is a Black Sunday for Disneyland. Ano yung ginawa niya yung Walt Disney? Pinag-tira yun. Comment yun eh. At pangyayari yun. Mapamit man, hindi man maganda, pero kailangan niyang tagtapin. True enough, dahil sa pagtanggap na ilan na ang Disneyland. Meron na sa Marikina Heights. Marami lang Disneyland. Meron natin sa California lang, meron sa Tokyo, meron sa Shanghai, meron sa Hong Kong. And who knows, baka magkaroon dito sa atin. Eh, ang ibig po sabihin, yung mga feedback na yan, criticism, commentary, evaluation, observation, our feedback, our coaching tool, para tayo ay maturuan magiging pahusay. Sabi po ng Proverbs 15:31, the ear that listens to the living, to the life-giving rebuke, will dwell among the wise. Tayo, kung nakikinig tayo sa mga magtuturo, pagsaway, magiging bahagi tayo ng mga makuhusay. Pangalawang sangkap, elemento, mental attitude.
Mental attitude. Mental attitude. Fixed mindset. Growth mindset. Ito po ay nabasa ko lang sa isang libro na ang tawag ay The Psychology of Success. Fixed mindset, the one that prevents people to achieve their full potential. Growth mindset propels people to their full potential. Ano po yung ibig sabihin nito? Kasi po, mayroong mga tao na fix ang utang. Kontento na sila sa basic. Konting gulong, konting galaw, konting mga sangkapan, konting disiplina, okay na yun. Minimal healthy dose of everything, sabi ko. Ito yung mga taong feeling contented, pero kulang-kulang. They feel contented, pero may kulang. Ito yung mga taong wala nyo nasasabi, pahala na. Mga tao na, pahala. Ano mga ganun eh. May isa makabukas, pahala na. Yan, expensive. Laki na ng bill ko. Alam, hirap yan. Pwede na to. Bilhin na akong bagong damit. Diba? Ito yung mga tao na, alam na nilang, they need to do something, pero atento na. Atento rin yung mag-isa na konting ang mula, ay na pumunta, sa pumunta, ay na pumunta si Lord. Yung mga ganun, ha? Yung sinasabing tayo, sila yung siguro, gano'n tayo. Eh, kaya rito may sakit, pero hindi po. So ito po yung sinasabi ay namin, huwag tayo makontento. Huwag tayo makontento. Huwag tayo maging fixed minded. Huwag tayo fixated sa isang bagay na kaya naman natin i-improve. Sa pag-isa, meron naman nakita na kamakanan ko. Huwag na kayo pag-biyat ko. Hindi rin siya magtalog ng patatas. Nagagawin niya. Pinakita ko sa parang mga objecto tinatawag ng pillar. Ano yung gumamit doon? Ano yung sagot niya sa akin? Ito, San, meron tayong meron pillar. Hindi ako sanay ka. Kaya ano mas madaling gamitin? Pillar o chino? Baka masugatan ka. Di ba madaling gamitin ang pillar? Tama, walang nanay. Pero again, dahil kung isa tayo ay fixed-minded, kung kaya, habit na lang ang ating ginagamit. Pwede naman natin i-improve. So, yung pangalawa, growth mindset. Sabi ni Otto, sabi niya, a person with a growth mindset think that a certain amount intelligence, understanding, skill, and character is just the beginning. Yung konti, panimula pa lang to. Of something big, something better. Ganyan tayo. Tama? Proactive. Proactive. Kaya ordinaryo, alam natin, pwede natin gawin extraordinary. How? By exerting extra effort. By exerting more effort. Kaya mayroong mga estudyante. Mas kahirap-kahirap na. Aral pa rin, puyat. Puyat. Kasi gusto nilang mag-excel eh. They train. Mahirap na mag-aaral. Pero train mo lang yung utak mo. Train mo lang yung sarili mo. Puyat ka na. Train mo lang yung sarili mo. Kasi sa bandang huli, you will be better. Ito po magandang halimbawa, si Nelson Mandela po. Kilala niyo po ito. Ito po yung leader ng South Africa na parang tinitingalan na napakagaling na tao. Nasa preso siya. Pero nag-aaral siya na bachelor of law. Saan? Doon. Nakapreso siya ron sa South Africa. Nag-aaral siya ng bachelor of law sa London. Nakita niyo yung strengths, yung growth-minded, yung proactive mind. Hindi ako napigilan ng distansya, maski na ikulong ko. Hinging magaling ako, matututo, mag-aaral.
Ano niya ginawa? Long distance learning. At yan, yung gusto ko sa akin. Kaya, hindi meron yan sa pag-eskwela. Kung minsan nasasakal tayo, gusto tayo ng isa sitwasyon. Pero actually, meron naman paraan. It's a matter of having the growth mindset. Si David po, si Harry David, yun po lang yung attitude niyo kung kina-engage siya si Goliath. I-engage siya si Goliath, hindi naman siya naghintay ng mas magaling na sundalo. Hindi naman, yan, di ba? Si Pastor Boy. Halin niya, pero again, hindi niya kailangan ng malaki, mas magaling na soldier para makapunta sa malaking cabinet. Sinabi niya lang, the Lord who rescued me from the power of the lion and the power of the bird will rescue me from the hand of the Philistine. Ganun yung confidence. So, siya, tumaba. Growth minded. Proactive. Hindi ka na maghihintay ng iba. At maraming mga higiting na tungkol ng Diyos na makikita namin sa kanila. Marami sila na despite hardship, nagawa nila yung dapat nilang gawin para sa kanila. I hope tayo rin, despite ang trials na dinadaan natin, kahirapan natin ginagawa, patuloy tayo maglilingkod sa Panginoon. Ang pangatlo po, kung una kayo matulog, walang mga unan. Setbacks. Setbacks. Ano po ito? Event, situation that delays progress. Reverse previous case causes problem. Ayan po ang setback. Ito yung sa atin, mga dago. Diba, persecution, pagsuko. Kanina, pinabanggit ni Sister Dano yung nakagaranan na wala sa pastor. Malaking setback yun. And again, sa atin, sa bilang iglesia, malaking setback yung mawala yung ating pastor, founding pastor. Kasi siya yung naging haligi natin sa lahat. Siya din sa pamilya rin na Sister Dano. Pero again, yung setback niya yun, hindi naging kailan yun. Yung gagok na yun, hindi naging kailan. Para malumok, o tumigil sa front. Yung pa naging dahilan para mag-start. So yun po ang dapat natin maintindihan. May mga pagsubok, may mga setback, pero dapat alam natin paano i-handle yan. May mga sakit. Huwag yung sakit, yung mga sakit niya, yung natin gawin dahilan para tayo mag-grow, maging productive. Marami rito, alam nila ko na despite their ailment, yung mga sakit nila, they still maintain yung posture na nakakapatrate. So yun po ang ating maging kalagayan. Huwag natin gawin na yung setback ay handa para sa ating pagsulong, ilang iglesia, o paglago sa larangan ng personal na larangan ng tayo. Sabi po sa Romans, ano po binagyan ng tintunan, ito yung ating magiging, ito yung panghawakan natin. But we also rejoice in suffering. Because we know that suffering produces perseverance, character, hope. Ito tayo mga hawakan. Merong pangako ang Diyos sa atin. Tsaga lang tayo. Dahil may ibubunga itong pagsasaayos ng ating ugali, pero sa center, merong pag-asa. Kasi ang Diyos parang yung like a good parent. Ewan ko kung ganito ba yun. Pero a good parent will allow his child to go through good times and also bad times. Ang buhay kasi, hindi puro lahat yan. Okay. Meron time na dadaan ka sa maraming hirap. At ang Lord, ganun din siya. Babayan tayo dumaan sa mga pagsubok, sa problema, sa sakit. Para turuan tayo, hindi para pausahan tayo. Ano yung sakit? Yung sakit. Kaya this stage na may nararamdaman tayo.
Hindi naman tayo parusa yan. Tinuturoan tayo ni Lord na, oy, mag-ingat ka, kami mo lang kinakasukan. Sabi ni Lord, oy, mag-ingat ka, takaw mo sa mga alat. May nararamdaman ka na eh. What is God telling you? Sabi nila, sabi ng mga dimana ng pagkita, stay tuned. Again, it's God telling you na ayos ka. Something is so set na. Si Pablo po, yung ginanta natin kanina, may sorrow, joy, may suffering, pain, joy. Si Pablo po, damad-daman yan. Kasi, nung kinumfort siya ni Lord, problema, inulat siya. Nung kaglilipin siya kay Lord, yung problema pa rin, meron siyang tawag ng torment test. Meron siyang karamdaman. Pero again, pagkagang inawi, you turn that suffering, that pain into joy. Because knowing the Lord, because of knowing the Lord, ang ginagawa niya para sa Panginoon. So yun po ang kalagayan. Tandaan natin, ang Panginoon ay dinidirect tayo. Sabi na sa Psalm 27, Lord directs the step of the godly. He delights in every detail of the life. Though they stumble, hindi tayo accepted. They will never fall. And the Lord holds and by them. So yun po yung magandang pangako. Nagkakaroon tayo ng problema. Nagkakaroon tayo ng pagsubok. Sa negosyo, sa trabaho, minsan sa relasyon, sa mga kaibigan. Pero ang hawakan lang tayo sa Panginoon, bahagi yan ang ating journey. Yung pagsubok o yung suffering o yung setback. Ngayon, pupunta na po tayo sa pang-apat. Gusto ko lang kung sinin yung mga nakantok. Papalabas po ako ng Pilipinas. Ano po ang video na yun? Lalarawan yung ating pang-apat na sa mga. Iko, Greece. Ang kalagayan po kami minsan kasi nagtapos. At magaling siya. Sabi ko siyang maraming hindi karagan. Nasa siya yung pinakamagaling ng prayer. Minsan, tayo, dahil namamit tayo matutunan. Mataas na yung ating katayuan sa mga. Pakaramdam natin, tayo yung pinakamagaling. Tayo yung pinakamagaling. Yan po yung sinasabing egoism. Meron pong author nagsabi, si Ryan Hawthorne, sabi niya sa libro niya, ego is the enemy. Ang definition niya po ng egoism, ito, an unhealthy belief of our importance. An unhealthy belief of our importance. Yung mga tao po kasi, kung isa naging sobrang belief sa sarili, wala nang pinakinggan. Wala nang mas magaling sa kanila, wala nang magaling pa sa kanila. Nagiging mga sarili. That is egoism. So, yun po ang apat na sangkap, ang ating apat na elemento, paano tayo matutuwa. Kailangan po, sine-check palagi natin yung ating sarili. Ego, in common term, is self. Salitang ego, in ordinary term, is self. Kailangan, palagi natin pinagkunan yung sarili natin sa ating pakikitungo sa kapwa. Baka sobra na yung sinasabi natin, di ba? Parang yung gusto natin, yung galing natin. Meron kasi tayo kung minsan orientation na gano'n, yung success. Kung minsan yung pa ang nagiging gano'n yung success natin para masira yung ating pagsulong, paglago. Wala na kasi magaling, hindi tayo. Maraming tao ang nagtitis pa yan dahil meron silang kanyang kausap. Ako minsan, sobrang nang galing, hindi na sila makapagod. Hindi dahil hawak niya may microphone, pero ang dahil niyang alam, ayaw niyang pakinggan yung kapwa niya. Sa Proverbs 26:12, sabi ko, you see a man who is wise in his eyes. There is no hope for a poor coming from him.
Nakakita na ba kayo ng taong napakagaling? Ang pinakamatalim. Sabi ng tala, mas may pag-asa pa yung pangmang sa tao. Itong tao. Maganda po ang illustration na lang. Kala ko si Bible ay si Samson. Si Samson po ay isang nasa right set apart, inihiram. At binigyan ng instruction ng anghel, kanyang magulang, kung anong dapat klase ang pamumuhay meron siya from birth. Dedicated kasi siya from birth para sa gawain ng Panginoon. For a specific vow o function para sa Panginoon. Kaya nga, yung vow na yun, makakabit po rin yung mapapalitin ko rin ang buhok sa Panginoon. Ito yung mga bahagi ng vow. This strength, yung extraordinary strength niya, ay nakakabit kung sa kanyang vow. At part nun ay yung hindi siya pwede magpapalitin. Pero dahil sumubra ang galing, napapatay niya, mas kinahin yung mga mababagis na hayop. Tinatalo niya nga yung mga mararaming kalaban, mga sila siya. Ano nangyari? Bumaba. Wala nang pinakinggan. Sinuhay niya nanay niya, sinuhay niya yung bilin sa kanya na maging nasa rin ka, you are set apart, na ginawa kang tanging lingkod ng Diyos, pero ang ginagawa niya, nasasarap na lang yung sarili niya. Lahat ng sinabi Martin sa kanya, pati yung sinabi ng mga pantas mo na ito ang kalagayan ng Diyos ito, that is egoism. And ultimately, sa later part of the story, he was put to shame. And hindi na rin natin sa kasi ang tao kong Greece, yung Greece, minsan sarado ng paningin niya sa kapila. Ay, iniisip niya na kasi sa sarili niya. At tandaan natin, dahil sa kanyang kalagayan, maaaring masira tayo, masira ang pamilya natin, masira ang Diyos. Dahil magiging maling patutukan. Meron po istorya, gusto ko lang i-share sa inyo. Even sa larangan, sa ibang larangan, huwag na sa akin. Even sa negosyo, alam niyo po ba yung Nokia? Nokia. Sino nakagamit dito ng 3210? Ano po, si brother po, Motorola yan. Ganito po yun. Kung Motorola kasi, ay, Nokia kasi. Sobrang yabang ng mga nasa taas. Hindi lang pinagagamit yung pinilang OS na Symbian, operating system. Meron ng bago. Android, iOS, Apple. Na mas maganda ang mga feature niya. Mas very patient. At saka marami na multitasking na pwede mo magsasabay. Eh, yung mga nasa tuktok na ito kaya, no, hindi kami pagsasali sa inyo. Meron kami sariling OS. Ang pinahawakan nila, ang market, amin. Ang dami niyan gumagamit ng Nokia. Hirang makakita ng Samsung o pero ultimately, dahil naiwanan sila, ayaw nila makinig. Ayaw nila maniwala sa mga pagagaling. Pakiwala sila. Unfortunately, wala nang hindi. Meron man Nokia, nagbili ito sa red. Tapos pinili ng Microsoft. Pinalimunan. Laki ng talo ng Microsoft, kaya pinapila yung partnership. So, yun po yung sinasabi ko kung isa. Kung yung masyado kang magaling, masyado kang bilib sa sarili, sometimes it will become to your downfall. Kay Samson, yun ang naging damage niya. So, when pride, lust, and sin comes to us, kailangan
tayo maging makasarili, ginawain natin yung mga kapwa natin. Huwag tayong pasubog mo sa tinatawag na egoism. Bilang pagtatapos po, sa Rita, kasi lahat tayo lumata sa ganitong proseso. Whether we like it or not, makakatulog tayo ng mga informasyon. Feedbacks. Meron tayo napupulot sa mga event na nangyayari, sa mga nababa, sa mga pagkakas natin. At sa engagement natin sa mga tao. We call that feedbacks. At meron din time na ang nagiging palagayan, meron tayong pag-iisip. Minsan, pag-iisip natin, nakapirpisa sa atin. Nakontento na tayo. Pero meron mas mabuting klaseng kaisipan. Yung being proactive o broad-minded. Harapin natin ang bawat nangyayari ng may optimism. Lumago tayo. Lumago tayo sa mga nangyayari. Hindi tayo ang preparedness. Magiging dormant lamang. Pangatlo, may mga pangyayari na magiging sagapan na yung sakit. Problema. Parating yan. Kailangan, dapat ay itindihan natin. And panguli, yung ego. Kailangan tayong tumingin sa sarili natin. Baka nagiging masyado rin tayong mayapa. Masyado rin tayong makasarili. Sa ating buhay, yan yung apat na dapat natin tindihin o sa kanya. Kasi ang buhay natin ay parang yan cycle. We learn, we relearn. Learn, unlearn, meron tayong mga bagay na isla sa tabi. We unlearn. Mga bagay na hindi na karapat-dapat sa panahon natin. Like yung sinabi ko kanina, hindi mo lang sabihin, the world is flat. Ano na yun? Tatabi mo yan. And we relearn. Pero mga bagay na dapat tayo matutunan. Lagi yung mga sitwasyon na pinapaalam natin ngayon. From that setback, from that tawag natin, dagot, pinaalam natin, meron tayong dapat gawin. And we relearn. Meron tayong dapat gawin na mas mainam para makalago, tayo maging mas malagay. Pero sa lahat ng cycle po ito, learn. Kung minsan, na nagiging responses natin ay nagiging limitado lang. Kung sa kung nakikita ng mata, kung narinig ka naman. Iskal. Tandaan po natin, ang respond natin as the primary doon sa sinasabi ng Diyos. Kasi, again, ako lang sinabi ko kanina, ang the best coach, best teacher, is God. Sabi nga niyo, for the Lord gives wisdom and from His mouth comes knowledge and understanding. Lahat ng karunungan magaling sa Kanya. Kung ang ating kanya, isip, at mata ay magre-respond lang sa nakikita natin sa salita natin. Then, ay all wasting our time. At hindi tayo natin, lahat ng karunungan magaling natin magaling sa Diyos. Diba na nakikita natin, evaluate natin. Parang ano yan eh. Yung sinabi ng mundo, ito sinabi ng Panginoon. Now, we make a choice. That's the higher form of learning. Kasi the highest form of knowledge is from the Lord. So, doon po tayo dapat tumiling na may sinasabi ng Diyos. Pero ang salitang, not all are permissible. Not all learning is permissible. Not all learning is permissible. Not all learning is permissible. Pero hindi ka tanggap-tanggap. Bakit? Kung hindi mo yan inuugnay sa mga alitutunan ng Diyos, pinatanggap mo. So, magdamag po,
tulog ng mga salamat po.